usapang exit naman tayo. Ayan. Okay? So, ito muna, kwento muna tayo ng konti. Sagutin natin yung tanong na, masaya ba? Okay ba na magtrabaho dito sa Saudi? Nag-enjoy ba ako? Yung mga ganyang tanong, sagutin natin. Okay? Okay, so, following question sa mga question na sinabi kong yon is, babanggitin ko rin kung ano ba yung naging process ng exit, ano ba yung mga requirements. Then, siyempre, babanggitin ko na rin dito yung, alam mo yun, yung ESB. Ano ba yung ESB? Sa Pinas, back pay. Dito, end of service benefits. Yan. Okay? So, ganun siya. Alright. So, masaya ba? Kung ikukumpara mo kasi sa atin sa Pilipinas, yung pagtatrabaho dito, okay naman. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit sa mga video ko is, ang chill lang magtrabaho dito. Yes, may boss ka. Siyempre, gano'n naman lagi. Pag may boss ka, magagalit sila kapag may mali kang ginawa or magagalit sila kapag hindi mo nagawa yung pinagagawa nila. Yan, gano'n talaga. Boss sila eh. Ikaw ay trabahante lang. Kailangan mong trabahuhin yung trabaho na yun at yung inuutos nila. Wala ka nung magagawa. Kasi pag boss dito, boss. Tapos, pag may mali ka nagawa, HR ka talaga. Ayan. So, masaya, yes. Marami akong nakakwentuhan na takot sila. Kahit ako, dati, takot ako mag-apply dito sa Saudi. Kasi, unang-una, Muslim country, ay ako Christian. So, paano ba yon? Ganyan, di ba? Ang hirap nun. So, kapag beginner ka, or first time mo, ganun talaga yung isipin mo. Pero, sa tinagal-tagal ko dito, I can say na don't be afraid. Ang dami kong kabatch dito, ang babata pa sa akin. 'Di ba? At tapos yung mga ibang lahi dito, ang bata. May kakilala ko dito, 17 years old. 'Di ba? Siguro dinaya na lang yung edad nun, kaya nakapasok. Ayan, so ibang lahi yun, Bengali, Nepali, Indiano, ang babata, 'di ba? So wala naman silang takot na pumunta rito. So, sa hinaba-haba ng pangyayari sa buhay ko rito, pagtatrabaho, ang masasabi ko lang is, chill. Chill. Kasi pag naaral mo na yung trabaho mo, sa una lang naman mahirap. Yung tipong, mahirapan ka sa una kasi, tawag dito, kasi ganun talaga sa umpisa. Una mahirap. Pag naaral mo na siya, basic na lang. Kaya, lagi kong sinasabi na chill-chill na lang. Siguro, masabi ko na mahirap for those people na ang hanap sa trabaho talaga ay simple. Kasi, mayroon ditong mga bagong kababayan, mga Pinoy na pumasok dun sa company namin. Ano sila? Tawag dito? Mapili sa trabaho. Paano ka magtatagal kung mapili ka sa trabaho, di ba? Ang hirap nung ganon. So, mapili sa trabaho. Bakit ko nasabing mapili sa trabaho? Kasi, mga ilang araw lang, umayaw na. Di ba? Hindi nag-i-enjoy dun sa ginagawa. So, yun yung sikreto kasi. Once na ini-enjoy mo yung trabaho mo, at masaya ka sa ginagawa mo, hindi ka magsasawa. Di ba? Hanggang ngayon, hindi ko pinagsisisihan na nagtrabaho ako dito. Natapos ko. Pa-exit na nga ako eh. Natapos ko na yung kontrata ko. Pero, in my heart, wala akong pinagsisisihan. Di ba? Ganun kasi yun. Tsaka yung number 1 na natutunan ko, to God be the glory, is once na ginagawa mo yung isang bagay for the Lord, na, yes, may amo ka. Yes, meron kang manager. Meron kang supervisor. In due respect to them, siyempre, ginagalang natin sila in that area. Okay? So, once na nilagay mo sa heart mo that you are doing all of that things for the Lord, diba? Na parang kay Lord ka nagtatrabaho, masaya ka sa ginagawa mo. Pero kapag walang ganon,
magsasawa at magsasawa, magrereklamo at magrereklamo ka. Ganun yung mangyayari. Okay? So, yun. Masaya? Yes. Isa pang nagpasaya sa akin is na-meet ko yung mga tao na sinend sa akin ni Lord, which is itong lugar na to, itong tinutuluyan ko ngayon, kasi nag-end of contract ako last June 27. Imagine, ano na ngayon, July 9, okay? And my last day, because tomorrow is my flight, okay? My flight from Dammam to Doha, Qatar to Philippines. Bye-bye. Okay, so marami ako na-meet na tao, marami ako naging friends. Hindi naman ako ganun ka dabarkads na napakarami ng sinamahan. Hindi ako ganun ka socially. Okay, so pili lang ako kung sino lang yung naka-chokaran. Ano yung chokaran? Yung nakabanding ba? Ganon. So, sila lang. Ganon. Okay? So, ganon lang. Tapos sa araw na ito, last day ko, hindi kami nakapag-meet ng kaibigan ko na classmate ko. Shout out to you, Aaron. Okay? So, magkikita sana kami before my flight. Tapos kakain. Yan, yung target namin eh. Pero dahil hindi siya makalabas, so binigyan niya na lang ako ng pinadalhan niya ako ng gift. O, di ba? At na-appreciate ko yon. Ano ba yung gift na binigay niya? Damit. Di ba? Branded pa. CK. Calvin Klein. Okay? So, may dalawang t-shirt, isang white, isang black. Wow. Di ba? Salamat sa iyo, kaibigan. Hindi lang yun. Meron pang dalawang set ng tawag dito, underpants. Underpants ba ang tawag doon? Ayun, brief, in short, okay? So, dalawang set. Yung isa brief, tapos yung isa ay boxer brief. O, di ba? Napakapalad ko doon sa kaibigan ko na yun. Yamanin na yun eh. Malaki na yung sinasahod niya. So, ayos. Salamat muli sa iyo, kaibigan. Okay? Sa muling pagkikita, siguro magkita na lang kami sa Pinas. Yun. So, masaya kasi may mga ganong friend, di ba? Tapos may mga pamilya akong na-meet. Then, mga Christian family where I am living now for my 2 weeks staying here. So, I am so blessed for them. They are family to me. Pinipigilan ko na lang yung pagluha ko. Kasi kapag umiyak ka, may namatay. Wala namang namatay. Diba? So, mamimiss namin ang isa't isa. Pero that's not the end of the world. Yun eh. Kailangan masaya lang. No drama, masaya lang. Yan. Yun lagi ko. Yung hugot ko sa kanila para hindi umiyak. Kasi naiiyak-iyak na kami eh. Pag umiyak ako, iiyak din sila. Pag umiyak sila, iiyak din ako. Mahirap yung gano'n. So, huwag na lang. I-keep na lang natin sa heart natin yung ating mga learnings, mga mga memories, good memories and everything, di ba? So, saya. Pero kapag walang ganun yung buhay mo, bahay, trabaho ka lang, yun yung boring. Kaya, salamat talaga sa sinend ni Lord na family na ito. Okay? At syempre, dito rin ako nagamit ni Lord in terms of my talents, my God's given talent. No, nagamit ako dito ng husto. And that is all glory to the Lord. Yun. Next is, 27. Nag-end yung contract ko, June 27. Pero hindi na ako pumasok ng 27. Pinasukan ko na lang ay 26. Ayan. Tapos, eto na. So, kapag mag-exit ka, kailangan 2 months before is sinabihan mo na yung iyong manager. Okay? Tapos, lagi mong i-check yung iyong ikama. Ako nag-check ako ng ikama ko through Al Rajhi Bank. Kasi yung Al Rajhi Bank app, ano yun? Tawil. Ano yun? Al Rajhi, connected yun sa Al Rajhi. Okay? Tawil app.
doon ko nakikita kapag expire na yung ikama ko. Pero may isa pa na lagi tayong nare-remind mga tatrabaho dito sa Saudi is yung MOI. Yan, nare-remind ka niya na ito, may magme-message yun. Arabic lang yung nakalagay doon. So, makikita mo doon na kapag nag-message na yun, that means malapit na ma-expire yung ikama mo. So, ganda, di ba? Yan. Pero kahit may ganun, nalilimutan ko pa rin. Yun, nitong nakaraan, na extend yung ikama ko nung nag-expire siya ng March, na-extend lang siya ng 3 months, March, April, May, June. 3 months, June 13. Tapos na yung end na yung ikama ko. Ito pa guys, always remember that before the expiration of your ikama, kapag hindi ka na i-renew, siyempre, i-remind mo rin yung manager mo. Ayan. Kapag hindi ka na magre-renew ng ikama kasi exit na ako tinapos ko na yung tatapusin ko yung kontrata ko ng June 27. So, June 13 na expire yung ikama ko. So, I was thinking that time na ano ba to? Ma-extend pa ako kasi baka ako mayari. Yun yung inisip ko Yung pala, pag na-expire yung ikama mo, meron ka pang 60 days remaining na mag-stay ka dito. And your exit visa, additional pa yon. So, pag na-expire ng ganun, sabihin mo lang sa manager mo na expire na. Then, sabi nila, kapag nirenew ko yun, kapag nag-ask ako for renewal of ikama, yung remaining nun, babayaran ko. Di ba? So, kaysa magbayad ka, wag na lang. Remind mo si manager, hindi ka na mag-renew ng ikama. Kasi malapit na. Ilang araw na lang end of contract na. Yun. Ganun. Okay, and may iba na nagsasabi kapag yung na-end, kunwari na-end yung contract mo ng let's say June 1, nag-end yung contract mo ng June 1, tapos yung ikama mo, ang tapos pa ng ikama mo ay July, let's say August 1, di ba? So kapag ganun, pwede mo pa daw yung pasukan. Babayaran ka pa ng company nun kapag ganun. Pwede mo siyang pasukan. Pag na-expire na ikama mo yun, doon ka na tumigil ng work. At yung isa pa, yung exit visa na tinatawag. Exit visa, nagre-range siya ng 3 months. Pwede ka pa rin daw mag-stay nun. Kaso ang hawak mo na hindi na ikama or ano na lang, yung exit visa mo, kailangan lagi mo yung dala at saka yung ikama mo. Kasi yun na lang yung magiging proof mo na ikaw ay mag-stay pa dito. Diba? So, mga ganun yung technique daw. Ayun. So, ganun yung process niya. Yung sa akin, hindi na rin nyo kasi nga babayaran ko. Then, yun nga, 2 months before, kailangan nakapag-file ka na ng exit para ma-approve na yun, then ma-process na everything. Diba? So, bakit ako natagalan? Ayan. Kasi gusto ko pong makasama yung mga family ko rito sa Saudi. Gusto ko pa silang makasama. Kaya, medyo tumagal ng ganun. Pero, sa totoo lang, pwede naman siyang madaliin na. Kunwari, 27 nga yung June 27 yung end of contract mo. Kung nag-file ka na ng 2 months before the end of your contract, isabihin mo sa kanila, uwi ka ng 28 or 29, di ba? 28, 29. Para yung ticket na mabibili sa'yo, ma-process agad nila, mabili nila, ayun, with that day, makakaalis ka. Kasi may mga kabas ako nakauwi na ng Pinas. 2 na lang yata kami natira dito. Yung isa kong kasama na taga Mindanao, 12 naman siya, ako 10. Pero yung sinulat namin July 1. Kasi nga gusto ko yung mga moments na ilang araw na yun ma-enjoy ko pa. Ayun. So dahil pumatak yung 27 hanggang July 1 na ano nga ba sa kanila dito? Hajj, Hindi. Eid. Oo, tama, Eid. Holiday nila. So, mahal yung ticket. Kaya na-extend kami. Tinanggap na namin yung July 10 kasi, tinanggap ko na yung July 10 kasi wala kaysa mag-intay pa ako ng matagal, di ba? Yun. So, okay na yun. Ang haba na. Kaya,
mula nung June 27, yun. So, sinundo na ako doon ni Kuya. Yung Christian family na nakilala ko. So, sinundo na ako doon, kung saan doon ako nagsiserve. Dito ako nagsiserve. Sinundo na ako, din pagkasundo sa akin, praise God. Yan. So, dito ako nagstay ng ilang araw, 27, 28, 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Almost 2 weeks pala ako dito. So, yun lang. Ang bilis lang ng panahon. In-enjoy ko yung araw ng pagstay ko dito, di ba? So, marami akong vlog na nagawa. Nakakapag-play ako ng instruments and everything. Yan. Okay. Then, nagagamit ni Lord sa mga ministry. So, malaking bagay. Ayan. Higit sa lahat. Nakatipid. Yan, syempre, kunting kilos-kilos, kunting tulong-tulong para naman tayo di ba? Meron na tayong natutulugan na maganda-ganda. Ayun pala yung aking higaan. Hindi ko pa natitiglog. Dito lang sa upuan na ako natutulog. Ang lambot dito Kaya dito ko gusto ko matulog. Yan. Tapos may aircon, may wifi, pagkain sulit. Diba? Kaya ganun talaga ang buhay. Tapos yun nga, dahil ako yung may nakilala pang isang pamilya, kung saan yung anak nila tinuturuan ako mag-gitara, which is ang galing-galing na mag-gitara. Ayun, so bilang pasasalamat ko sa mag-asawa na ito, si Kuya at si Ate, na tumulong sa akin. So, dahil namimigay ng pusa, ayun, ang ganda ng pusa nila, may breed. Lagay ko dito. Himalayan at saka Turkish, dalawa. So, iniwan ko dito para sa kanila na yun. As remembrance, para maalala nila ako. Ayun, yun lang. So, they are so thankful because sabi nila malaki yung naging ambag ko because nakatulong ako in terms of music. Yun. Natulungan kasi sila. Praise God. Glory to God for that. Kahit maliit na bagay lang yun, pero malaki na yun para sa kanila. At pinagpapasalamat kayo sa Panginoon. Ayun na. So, exit, yun lang naman. Tapos, ano pa ba? May video ako na kung saan ay nilagay ko kung paano kukuha ng exit visa. Yan, sa mga gustong kumuha ng exit visa. Panoorin nyo lang yung isa kong video. Nandun yun. Title yata ay Saudi Exit Visa. Ganon. Parang tutulungan kita. Parang ganun yung title na. Yun. So, dun. Yun yung process. Kasi ang dami kong pinanood na wala naman ako nakita. Kung wala ding PDF na pinapadala sa akin ng company. Ganyan. Rene-request pala yun sa company. Hindi ko alam yung gagawin ng una. So, nanood ako ng mga vlog. Halos wala ako napanood. Kaya, nung nakita ko siya, yun na yun. Screenshot mo lang pala. Okay? Pero, mas the best na kapag gumamit ka ng desktop, meron siya nung print. Na instead of print, doon sa may print section, may choices doon. Save, print, ganyan. Save PDF. Yun. Kaya masisave mo siya. Yun. Kaya nakakuha ako. So, meron akong exit visa, then certificate of employment. Eto na. The finale. ESB. Okay? So, back pay. Kumbaga sa Pilipinas is back pay. Ayan. Paano siya computein? Ang sabi nila, pag kino-compute daw yung yung ESB mo, yung benefits mo, yung back pay mo is ipa-plus mo lang yung iyong year of contract. 2 years ako, tapos sahod ko is 1.5 o 1.5 plus 1.5. So 1 year, 1.5 plus 1.5 is 3,000. Tapos yung huli ko pang sahod na add-on, tapos yung aking ang tawag doon? May tawag doon yung benefits of the year yata. Yung benefits mo. Ayun. So,
ipa-plus pa yon, tsaka yung sahod mo. Yun. Pag pinlas-plus mo siya, dun mo makikita kung magkano yung sinahod mo. Okay? Ayan. So, nakita, yun, naalala ko na, end of service. Yan. So, sa end of service, maalala ko lang, umabot siya ng 1.7 ba? 1.8. Oh, tama, 1.8. Oh, 1.8 plus 1.5 plus 1.5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O, parang 4, 5. Or abutin na ng 5,000 yun. Tama ba? Kalimutan ko. Basta ganun. Tapos yung kasi maaga kaming nag-cut off, yung plus sahod pa. Mali yata yung kwenta ko. Okay. Basta all in all, namali lang ako ng kwenta. Sorry. All in all, ang nakuha ko is 5,776. Yan, mga ganun. Mga nagre-range ng ganun. Laking bagay na, di ba? Kung wala kang ipon, ayun. Huwag kang mangamba. Huwag kang matakot na ikaw ay kung wala ka mang ipon, uuwi ka ng Pinas na nga. Hindi. Huwag kang matakot kasi uuwi ka sa Pinas na may dala kang pera because of your back pay. Yun ang kagandahan dito sa Saudi. May back pay. Parang Pinas lang. May bonus, yes. Meron ding back pay. Diba? So, pandagdag na yun. Laking bagay na nun. At maganda, kung may naipon ka, idadagdag mo yun. Sarap, diba? Kaya yung mga nag-extend dito ng sobrang wagas na wagas, ang laki ng benefits na makukuha nila. Ganun yun. Ganun yung pag-counts nun. Okay? So, yun ang aking back pay. 5,700 something. Okay? Ayos ba? Pwede na? Pwede na. So, last day ko today. Tomorrow is my flight. Sabi ko nga, from Dammam to Qatar, Doha, Qatar to Philippines. Pero, uuwi nga ba ng Philippines? Bye-bye. Tingnan natin sa susunod na video.